ito mga yan, pag-usapan muna natin yung di umano'y pagsusuot ni Sara Duterte ng barong. Ito. Ayan, babasahin Actually, mo ba? yan? Wait lang. Naka-prepared na daw di umano itong si Sara Duterte sa third day na rally. According lang yan sa mga nababalitaan natin. Kasi meron tayong ang unang nabalitaan. Una, kulang daw sa funds. Pangalawa, paunti daw ng paunti yung tao. Which is totoo naman, diba? Kasi nung first day, 650,000 ang dumalo. Tapos nung second day, 100K plus na lang. So, kaya hindi daw tinuloy sa pangatlo kasi instead na pataas ng pataas yung number ng dumadalo, paunti ng paunti. Ngayon, ang pangatlo naman na na detailed is successionist daw po. Mayroong mangyayaring papasukin daw po ang Malacanang, which is kung i-connect natin yung mga dots, bakit nagpo-post na ang mga DDS ng the end is near. So, meaning parang lulusubin ng Malacanang sa apat na pinto, di umano, may sa Ayala, ganyan. May mga daan pa. Oo, daan pa sa mga daanan, sa tulay, yan. Papasukin daw po ang Malacanang. Tapos, may mga DDS din na nagko-content na the end is near na daw. So, ngayon, may nag-post din na itong si Sara Duterte, nakabarong na. Nakabarong na at pinag-aaralan na yung sasabihin po niya sa kanyang succession. Ito, kung titingnan niyo mga kababayan, ayan o. Galing po ito kay Dante Maravillas. Sabi po dito, nakabarong na daw pala kagabi ang atat maging pangulo. So kung makikita ninyo, may nag-post ito. Ayan. Isang DDS din yan. Tapos, yung mga content creator din, nagpo-post ng the end is near. Meron pang isang vlogger. Yung mga vlogger nga, nagpo-post na ng the end is near. So, di ba parang grabe yung obsession ni Sara Duterte na maging presidente. Kung ako sa kanya, what if tapusin niya na lang sana, 'di ba? Ang termino ni PBBM kasi wala namang pumipigil sa kanya na maging presidente kung gusto niyang tumakbo. Wala namang pumipigil. Not unless kung mag-proceed or mahatulan siya dyan sa kanyang impeachment, baka hindi na siya makatakbo. So, I think yun din yung isa sa hinahabol ata nila, no? Na, kasi malapit na impeachment sa February 6 na. So, parang minamadali nila na itong si Sara Duterte maging presidente. Pero, nakakatawa mga na atat siya, kaya nagsuot na siya ng barong. Baliw yan. Tapos pinag-aaralan na yung speech, yung sasabihin niya. Sabi nga dito, nung nag-post mga kababayan, waiting for her proclamation, President Inday Sara Duterte claim it. Yan po yung sabi mga kababayan nung mga DD-shit na nag-post po. Kasi nga, ang alam nila, doon po sa naganap na rally, kailan nga nagsimula yun? Parang 16. 17, 18. 18 wala na. 18 wala na. So, 2 days lang yung naganap na rally. Kasi, tawag dito, sabi ko nga sa inyo, meron tayong napapabalitaan na kaya natigil yung third day rally dahil may na-freeze daw na bank account sa AMLA kasi yung flow ng money is parang nag-iba sa kanilang activities. Pangalawa naman doon is successionist, yung parang susugurin ng Malacanang. Hindi nila alam yung ginagawa nilang inciting to sedition kasi iba yung grupo ng INC sa mga grupo ng retired general, diba, na nag-rally na hindi pinayagan ng mga pulis. Kasi parang balita ko, wala silang permit din mga binayaran din daw yung mga yan. So ngayon, ang nangyari, di umano meron tayong intel na nagbigay ng source sa atin na meron daw pong, hindi ko sa nila lahat merong Badyaw at meron daw pong mga Muslim na balak sugurin ang Malacanang at makikihalubilo daw po sila di umano sa third day rally ng ng INC. So parang ang mangyayari doon, magugulo yung rally ng INC so that baka possibly mag-declare dyan si PBBM ng martial law. Kasi inciting to sedition and rebellion yung gagawin nila. Di pag nag-declare na ng martial law, baka hindi na maging makatakbo si Sara Duterte, diba? Pero grabe naman yung pagiging assuming ni Sara Duterte. Kasi biruin yung mga kababayan nung last day, nagsuot na po ng barong. Tapos pinag-aaralan yung sasabihin niya kapag nagtagumpay na yung succession.
ano po, laban po kay Presidente kapag siya na yung pumalit bilang Presidente o bagong Presidente ng Republika ng Pilipinas. At ang isa pa dito, siguro ang tinitingnan din ni Sara Duterte na tagumpay niya na makakapagpawala ng tiwala ng taong bayan kay PBBM yung ginawa ni Amy Marcos na paninira po kay Presidente. Yung sinabi ni Amy Marcos na na si PBBM ay gumagamit po ng ipinagbabawal na bato. Sa palagay mo, yun ba yung isang pwedeng maging dahilan kung bakit Natigil yung rally ng kung bakit natigil yung rally Possibly, ng INC? pwedeng yun din yung dahilan. Kasi yung rally ng INC is for transparency and for public accountability and peace. Peace rally. When we say peace, is peace, di ba? So ngayon, ang nangyari, tawag dito, nagsalita ng against sa presidente, itong si, Amy Marcos. So tinitira niya na yung administration, which is mali. Kasi di ba yung aims ng INC is peaceful rally. Pero Peaceful rally. ang nangyari, sariling kapatid, tinira ni Amy Marcos. Anong comment ni Ballpoint? Kunyeta ka, Ballpoint. Sabi ni Ballpoint, Presidente ng CR, supportahan natin si Sara. Ay, buti pa kay Romeo TV, nasi-shoutout ako. Oy, Kuya Roderick Escobar, may galap shoutout sa iyo. Nagtampo na. Talagang po agad. Ay, shoutout po. Assuming talaga si Sara. Oh, Kasi yun mga po, kababayan, isipin nyo biruin nyo, posible pala na si Senator Jaime Marcos ang magiging daan pa ng pagka-presidente ni Sara Duterte kung tutuusin. Ayan, nagpa-picture sa atin kanina. Mabuhay po kayo. Nakita kami kanina sa Bikutan. Mabuhay po kayo, Sir Jake and Ma'am. Wala kami kanina sa Ako po yung nagpa-picture sa inyo sa SM Bikutan kanina. Keep it up to advocacy. Ingat po kayo palagi. Thank you po Gumala po kasi kami sa SM Bikutan. Galing tayo ng QC Galing kami ng QC. May nakita kasi kaming trend. So, Ton Mark. Ayan. May galab shoutout po, sir. Thank you po sa pagsuporta sa amin, yeah. So, kasi may pinasa ako sa Mima, sabi ni Ballpoint. Kunyeta ka, Ballpoint. Ito nga mga kababayan, habang binabasa ni Mima yung pinasa ni Ballpoint, balik tayo doon sa topic. Kasi biruin nyo kung gaano katindi itong si Jaime Marcos. Nasisikmura niya na makipagsabuatan kay Sara. Ito yung pinasa ni Ballpoint. Yan na nga yung pinakita natin kanina. Ayan niya. Yan na yun yung pinakita natin kanina na advance na mag-isip itong si Sara. Pero pahiya siya dun sa part na yun. Kasi biruin nyo yung mga vlogger. Ano yung sabi ng mga vlogger? the ni end Sara? is near na daw. Oo. The end is near. Tapos meron pang isang vlogger. Alam mo, galit na galit ka dun Sinasabi ng isang vlogger na yon, BP Sara, huwag kang lalabas ng Pilipinas. Huwag ka munang umalis ng Pilipinas. Sure na ikaw ang magiging presidente pagkatapos ng rally ng Iglesia ni Cristo. Nag-assume na po Nag-assume na. Ano nangyari? Napurnada. Walang nangyari. At yung rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, itinigil na po agad. Kasi nga, balak talagang sabayan yan para patalsikin si Presidente at para palitan ni Sara Duterte. Biruin nyo nagpa-practice na si Sara, di umano, na sa kanyang speech, mga kababayan, para kung sakali nga namang siya iproklama bilang presidente, alam na po niya ang kanyang sasabihin. Ganun po kagarapal itong si Sara Duterte. At ganun din kagarapal, mga kababayan, ito pong si Senator Jaime Marcos. At ang isa pa dyan, mga kababayan, kung makikita po ninyo, bukod po dyan sa issue po na yan, ang pagiging garapal ni Sara Duterte, ang nakakapagtaka po dito, kaya siguro masasagot nyo itong itatanong ko, bakit hindi po kaya ni Sara na maghintay hanggang 2028? Meron pa bang Gaga, lobat na ito. Lobat na ba kaya walang boses? Ito yung hindi lobat. Ito yung dapat i-charge. Pero yung sa'yo, hindi naman Hindi na. Hindi ako na muna. Ikaw na muna. Hindi na ako sasama. So mga kababayan, naririnig na ba? Naririnig? Hindi, naririnig ka naman kanina. Naririnig ka naman kanina. Okay. So yun nga, eto mga kababayan kayo, kung kayo tatanungin, bakit biglaan naman yung ginawa nila
na pag-assume, pangangarap ni Sara Duterte na maging presidente. Kung alam naman ng mga DD-shirt na si Sara Duterte ay mananalo sa darating na 2028, o bakit kailangan pa nila na agawin yung posisyon kay PBBM? Diba? Isipin niyo po mabuti mga kababayan. Kasi nga, ito po yung sagot dyan. Alam ni Sara na hindi po siya mananalo. Kasi nga, kung makikita nyo, may mga lumalabas na video ngayon na sinasabi daw sa propesiya na hindi si Sara Duterte ang gusto ng Panginoon na maging presidente. Ibig sabihin, kahit yung Diyos, ayaw kay Sara na maging presidente po siya. Kasi nga, pag naging presidente itong si Sara Duterte, mga kababayan, ang mangyayari lamang po, puro korupsyon ang mangyayari sa Pilipinas. Buti na lang talaga, mga kababayan, mabait pa rin ang Panginoon po natin kay PBBM. Hindi po nila hinahayaan yung mga destabilization na ginagawa po nila para patalsigin ito pong si Presidente. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dyan sa pag-a-assume na yan ni Sara Duterte, mga kababayan? Ano po ang komento ninyo hingil po sa di umano yung pagsusuot daw ng barong ni Sara Duterte, mga kababayan, nung last day ng rally at nagpa-practice na ng mga sasabihin kung sakali na siya po ay may proklama bilang presidente, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa topic na yan.